Hi guys! For this vlog, samahan ninyo akong medyo umikot sandali dito sa garden bago ako pumasok sa school dahil matagal-tagal po tayong hindi nakapag-vlog. Pasensya na dahil medyo na-stress yata ang inyong hardinera. Tumaas ang BP ko kaya 1 week akong mahigit na nagpahinga. So, hindi po tayo nakapag-vlog, hindi tayo masyado nag-focus sa cellphone para mabilis po ang recovery. At ngayon po ay okay na ako, nakakapasok na ako. So, mag-start na po ulit tayong gumawa ng ating mga videos tungkol sa bougainvillea. At sa ngayon nga po ay samahan ninyo ako na umikot konti, mga 10 minutes dito sa ating Royal Garden para bago tayo umalis, papasok sa school ay makita natin kung ano yung sitwasyon. At kayo rin po, makita ninyo kung ano yung mga available dito na maaari ninyong ma-avail or mabili sa amin kung bougie lover din po kayo or mahilig din po kayong mag-alaga nitong ating mga bougainvillea. Remember na malapit na po ang summertime, malapit na yung talagang full bloom season nila at ma-enjoy na natin ang sobrang gaganda ng kanilang mga bulaklak. So, tara at samahan niyo ako. Short walk lang po ito bago pumasok sa school. Tingnan po natin kung ano yung mga grafted natin dito. Unti-unti nating tingnan kung ano yung mga pwede na nating ibenta. Ayan, kung napapansin nyo, naka all white na yung ating mga pots. Kasi po, ay pipinturahan po namin to ng kulay red, yung also red ng Rain or Shine. Pero bago po namin nilalagyan ng red, ay white po muna ang inuuna. Base muna. Maganda po kasi pagka yung paso, may white muna and then ire-red mo, maganda yung pagka-red niya. Kesa doon sa yung paso, tas bigla mo na lang ire-red, maitim ang shade niya. So, ito, inaalis muna yung mga anchor niya na lubid para hindi kasama sa pintura yung lubid. Pagka kasi hindi ko pinagbili na alisin nyo yung lubid bago nyo pinturahan, nakakasama po sa may pintura yung lubid. So, eto po, tingnan nyo, isang grafted na to. Madami siyang sanga. So, maraming nailagay na na-graft sa kanya. So, bawat sanga niya, ayan, ay kung ano-anong variety. Hindi ko po alam kung ilang varieties ang nabuhay dito. So, malalaman po natin yan kapag lumago at namulaklak. So, yan po yung example ng mga grafted bougainvillea natin dito sa garden. Now, ito po wala pa pong presyo dahil hindi pa po siya maganda. Pagka po maganda na, at saka ko lang po pinipresyohan yung means malago na, may bulaklak na, ayan, pwede na tayong magpresyo. Pero sa ganito, kalaki, usually to pagka gumanda mga ano po, mga 15 to 20,000. Ayan na, nagbigay na ako ng idea kasi marami pong nagko-comment, nagme-message sa akin na bibigyan ko daw po ng presyo kapag pinakikita ko yung mga grafted. Ayoko po kasing magbigay ng presyo kasi po may mga bumibili po dito na binebenta nila. Kaya sila yung nakikiusap na wag nyo po sinasabi yung presyo kasi hindi po kami kikita. Ayun. Kaya, ayan. Ito naman po, yung isa na to, yun yung kwento, bakit di ako nagpe-presyo. Ito naman, tingnan nyo, golden, ay hindi, bella. Tapos dito may yellow, lemon yellow. Ayan. Usually po kapag gumanda to, pero yan maganda na, di ba? Pero may igaganda pa yan, malaki pa igaganda. So pag gumanda yan, siguro mga 6, ganon. 6,000. Yan. Then ito naman po ay Maharani po ito at saka Adarna. Combination ng Maharani at Adarna. So wala pa po siyang flower kasi kinukuhanan namin sa nga to para matrim, ganon, mabilis lumago. Kasi pagka yung pong variety na yun, Maharani, Adarna, hindi mo kinuhanan ng sanga, fast grower po siya. Hindi siya magandang sa grafted dahil isang sanga na mabilis humaba, ganon lang po. So kailangan lagi mo siyang ititrim. Ayan, kaya may tinitrim ko at the same time na ipantatanim. So, wala pa siyang bulaklak. Doon sa bandang itaasa yun, may nag-i-start na. May nakita na akong kulay ma-pink doon. Ayan, usually yung ganitong kataas, ayun, ganun din, mga 15 to 20. Ngayon, move on na tayo sa next spot. Ito po, may presyo na ako dito. 15,000 po yung presyo ko dito. Pero tingnan nyo po, ano po yung paso niya, Pure cement pot po yan, sobrang bigat.
Kasi naman, kaya po bumibigat kasi tinitibayan. Pag po magaan ang cement pot ninyo, sigurado, hindi po tatagal. Yun po yung dahilan kaya super bibigat daw ng mga kinakarga namin. Kasi pinipilit ko na mas matibay yung paso. Ito po, tingnan nyo, Mini Formosa, yung nakagrap sa kanya. Ayan, nag-all nodes na si Mini Formosa. Yan, isa lang yan sa nakagrap sa kanya. Ito pa, yung tricolor variegated yata to. And then, ito pa, may brisa-brisa pa dito. Ayan, marami po nakagrap sa kanya. Marami siyang sanga, malaguna. Kaya lang di pa kompleto yung mga bulaklak niya. Ayan, pero may presyo na po ako kasi dati na itong namulaklak. Yun nga lang iba, may copy pa doon sa gawidon. So, 15 po ang benta ko nito, ang presyo ko nito. Ayan, pero kung bibili po kayo ng isang elf, maramihan, syempre makaka-discount tayo. Pagka isang elf ang bibili ninyo, ang composed of 15 pots po ang isang elf. Karaniwan po yon, 14 to 15. Pag malalaki po, 14. Pag maliliit, mga 15 to 16 pots, ganon, sa isang elf. Yan, makaka-discount kapag maraming ganon. Kung malawang yung area mo, may farm ka o may resort ka, mag-isang elf ka para medyo po ayan, medyo maganda-ganda ha. Pero sa presyo ko na po na yan, ay mura na po yan kasi sobrang lalaki po nila. Ito pa po ang isa, wala pa pala akong presyo dito kasi konti pa lang yung parte niya na may bulaklak. Yan, ang ganda niya. Yan, pag gising mo sa umaga at yan ang makikita mo, diba ang ganda? Then, ito pa. Ito na bulaklak na to, madaming bulaklak to sa taas eh. Mga Mini Formosa din. Tapos, meron pang ibang variety. Yan, 10,000 po ang presyo ko dito. Yung pong isang paso na to, hindi po kayang buhati ng 4 na tao. Mga 5 tao po yan. So talaga pong sila, pang heavy duty, pang matagalan. Ayan, pag napinturahan po sila ng red, malaki po yung ginaganda nila. Nadadagdagan ang ganda nila. Ayan. Ito po may presyo na rin po ako nito. 10,000 po yung presyo ko nito. Ayan. May mga variegated pa po dito mga sanga ng tricolor. And then dito po may sinunod pa akong sanga. Sana lang ay magtuloy-tuloy. And then ito pa. Ayan, marami rin po siyang sanga at malago na rin po siya kapag namulaklak po siya, tsaka nyo makikita na yung presyo ko ay sulit na sulit pala. Sa ngayon po, hindi nyo pa po sila masyadong ma-enjoy kasi naman ay kukunti pa lang yung kanilang bulaklak. Pero pag namulaklak sila, ayan, nun mo masasabing, ang ganda pala, ang mura. Ganon. Ito po, Brisa Red. Kukuhanan ko pa ng sanga to kasi sobrang haba na ni Brisa Red. Kasi wala akong masyadong Brisa Red kaya pinahaba ko to at kukuhanan ko ng pang-graft. Ayan. Pag namulaklak, saka mo lang malalaman na sulit pala. Ayan, si Pink Patch po. Ayan, si Pink Patch. Mataas pa sa akin. Medyo na late lang itong mga sanga na to kasi hindi sila nabuhay agad nung unang attempt na graft sa kanila. Kaya na late sila. Dito sa gawing taas, malalago na at marami ng bulaklak. Pero ititrim ko pa po ito para hindi delikado pagka binibiyahe. Pagka po kasi mahaba yung mga sanga, delikado sa pagbiyahe. Kaya dapat alaga sa trim. Yan, ganyan din po yung presyo niyan, mga 15 to 20,000. Pero hindi pa po ngayon ha, pagagandahin ko pa po. Kasi itong medyo ibabang sanga niya, pagagandahin ko pa. Pag medyo ganyan na, malago na, ayan, pwede na nating ibenta. So ito pa po isa, ganun din, kawa rin. Pero mas magaganda po yung mga braso niya, yung mga sanga niya, mas malalaki. Ayan, tapos po Milo Batik po yung nakagrab sa kanya. Plain naman po na Milo Batik. Ayan, katitrim ko lang po niyan, kinuhanan ko ng mga sanga, pampatibay po kasi yung pagtitrim. Kaya dapat po alaga sa trim yung ating mga grafted bougainvillea. Medyo malalaki po yung sanga nito pero mababa lang din. Kaya maganda po siyang tingnan. Ayan, ganun din po yung presyo ko nito, kaya lang medyo mataas to kasi medyo malalaki po yung mga sanga niya. Then eto po tayo, next po tayo ay dito. Ayan, halos kasing taas ko. Pero, ayan po mga brisa, yung nakagrab. Tapos may variegated, may Milo Batik. Ayan, hanggang dito. Namumulaklak na sila.
Pero ano po, kailangan ko pa rin tong i-trim. Hindi po kasi pwede yung ganitong naghaba-haba. Kailangan alagaan ko muna sa trim bago ibenta. Para maganda po, malago, at saka pag namulaklak, maraming pagmumula ng bulaklak. Usually po pag lumago ito at namulaklak, ang presyo ko po dito mga 8,000 po. Yes, mataas pa po sa akin. Maraming variety yung nakalagay sa kanya. And then ito po, ay dati po mother plant ko to ng tanglong white. Ito po yung kinukuhanan ko. And then SSB white po ito. At merong SSB purple yata. Ayan, kinukuhanan ko ng sanga to ng tanglong white. Kaya hindi ko muna binibenta. Kukunin ko muna yung mga tanglong white, itatanim. Then pagka tumubo ulit or meron na akong ibang mother plant, at saka ko siya ibebenta. Ayan. And then ito po yung dati ko pa na hindi ko binibenta. Sabi ko akin lang to. Akin lang to, hindi ko bebenta. Ngayon po, marami na po akong giant. Marami na po siyang kapatid. Hindi pa nga lang sila ganito kalago yung mga giant ko. Mga bago pa lang. Mga inaalagaan pa sa trim. Ito po, super Laguna. Kaya pag may nakagusto po nito, pwede ko na pong ibenta. Pero ano po sa akin to, gandang-ganda po ako dito. Kasi matanda na yung puno niya. Yan. Butas-butas na yung puno niya, matanda na, pero lumalaban po siya. Ganyan po talaga yung bougainvillea, kahit butas na yung puno, basta may balat, sigurado buhay. Ganun po. Ang ganda po niya, ang dami nakagrap. Ayan, mabulaklak din naman po sila. Ayan, ang presyo ko po dito ay 40,000. Yes po, dahil ayokong ibenta. Presyong ayokong ibenta. Dahil ngayon gusto ko nang ibenta. Pagka po puno na ng bulaklak ito, tsaka ko ibebenta, mga ano po ito. Mga 30, ayan. Depende, kung marami kang kukunin, mas makaka-discount ka. Kasi po ano to Jurassic, yung bang napakatagal na ng itsura ng puno niya, matanda na, ganun. Talagang maganda na po ang presyohan pag ganun. So, ito pa po ay maganda to. Kaya ako nagagandahan dito kasi SSB white. Madalang pa po yung SSB ko eh. Kasi masipag siya mamulaklak. SSB white and then pink patch po. Yan, combination ng SSB white and then pink patch. Ang presyo ko po dito ay 5,000 lang. Ayan po ang kanyang puno o exotic. Exotic beauty. Ang ganda. Ang ganda. Napakamura nito sa 5,000. Yung iba daw benta nito 15,000. Ako po, madami kong maganda. Madami kong maganda. Kaya bebenta ko lang to ng 5,000. Kung sino mauna, walang tawaran na. Hindi ko na patatawaran sa 5,000 kasi maganda siya. Yan. Hindi ko alam kung Wonder Orange Wonder to o ano. Basta multigraph po siya. Multigraph, ayan. So, hindi pa rin po ito pambenta kaya wala pa akong presyo sa kanya. Hindi pa pambenta. Pero maganda rin po yan. Ito naman yung aking malaking ugat. Ugat po ito ng 70 years old ko na bougainvillea. So, ginrap po. Pink patch ang ginrap. Tapos, isa lang po yung nabuhay na sanga. So, ayan po siya. Super Laguna ni pink patch. So, ayan ang kwento niya. Ayan. Tapos, ayan siya. Napaka artistic ng dating. Napaka forma ng dating. And then, ito pa isang mabulaklak na po. Ayan, meron siyang Miss Eve yata ito. Yan, tapos may flame siya doon. Tapos dito may Formosa. Tapos merong mini Formosa. Tapos may magic ice cream. Ayan, ang dami ng bulaklak. Pero ang haba ng sanga niya, ititrim ko to pagkatapos niyang mamulaklak. Para itong mga sanga sa ibaba ay makahabol. Kasi pagka po yung mahahaba na to itinrim mo, pinutol mo, makakabulas po ito, makakalaki itong mga sanga na to sa ibaba. Para magpantay-pantay sila. Magto 2 layer po sila. Isang layer dito sa ibaba, isang layer sa taas. Ganun po mangyayari. Kapag hindi nabili sa akin, maaalagaan ko. Pero pag nabili po, yung makakabili, siya na po yung mag-aalaga. So, ito pa po isa. Ayan, hindi pa rin nare-red. Ayan yung puno niya. Pink patch din po siya. Pink patch din. Tapos meron pang kasamang isa. Hindi ko alam kung yellow ba yun or what. Ayan. So, ito pa rin. And then, ito pa. So, kung interesado po kayo sa mga grafted bougainvillea na ito, message lang po kayo sa aming Facebook profile na Bougainvillea Flower Garden. Ayan po, para po mapag-usapan natin kung
paano nyo mabibili at paano makararating sa inyo. Ito po, mother plant ko po ito muna. Kuhanan ko muna ng sanga. Paparamihin ko muna. Frozen sakura. Napakaganda po ng kanyang dahon na parang itlog ng pugo on design. Napakaganda ng dahon at hindi ko pa po siya nakikita yung bulaklak niya. At sinesearch ko rin po kung ano bulaklak na kulay ng frozen sakura. Wala po akong makita. So, ibig sabihin, wala pang nakakapagbulaklak ng frozen sakura. Kaya, ayan, hindi ko muna to ibebenta. Paparamihin ko muna makagawa ng giant na ganito. Ang ganda po ng variegation ng dahon niya. Ayan, paltik-paltik, oh. Mas maraming white. Mas maganda kaysa sa SSB. Kasi sa SSB, green, tsaka white. Mas marami white sa variegation. Pero walang paltik-paltik. Ito, mayroong mga dot-dot pa yung white niya. Ganon yung pagkakaiba nila ng SSB. So, mother plant ko muna to, paparamihin muna bago ibenta. Ang gandun pa, oh. Next vlog naman natin yung iba. Yan. Iisa-isahin natin to para makapamili po kayo. Para doon sa mga interesado, ayan na po, may presyo na po kapag may bulaklak na. Marami ng bulaklak, may presyo na. Ito po, ang presyo ko dito ay, saan? Wala pa. Wala pa akong presyo. Nito. 8,000 po, pwede na ako dito. 8,000 dito sa mabulaklak na to. May igaganda pa yan, may ibubuga pa yan. So, papasok po muna ako at tanghali na. Ganyan po talaga ang teacher kapag hindi ka po nag-racket. Hindi ka po nag-part-time at nag-stick ka lang sa teaching. Wala ka namang asawa na tumutulong sa'yo para maghanap buhay, mag-provide ng mga needs ng mga anak mo. Wala ka namang anak na naghahanap buhay na magbibigay sa'yo at makakatulong sa mga gastusin. Kung ikaw lang teacher talaga ang naghahanap buhay, kailangan mong part-time, ma'am. Part-time tayo. Basta hindi masisira o hindi maaapektuhan ang trabaho natin sa school. Part-time po tayo. Yan. Kasi naranasan ko na on my own experience, hindi ko magagawa, hindi ako magkakaroon ito, hindi ko mabibili ito kung wala akong part-time at nag-stick ako sa teaching. Tatanda akong mahirap. Tatanda akong hindi nakakatikim ng masarap na ulam. Ganon in short. So, part-time po tayo. Part-time pag may time. So, bye! Thanks for watching!